Bakit kailangan nyo pang dumaan kay Mayor samantalang si Mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo? Reason po dyan ay kung may makakatulong po na Hindi kasi pinag-usapan natin last time. Wait a minute, sir. Pinag-usapan natin last time, sabi mo, yung abandonadong phase 2, tatapusin yon by 2027. You said that. Pwede natin i-replay ulit yung pinag-usapan dito. Recorded yun. The regional director. No, Ang akin no, lang Mr. po- Sulaik, engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa rin say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga dito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga wala ka ng kinalaman dito. Regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Gusto mo makulong kasi ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po... O, babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, ipapakontempt kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Sa Chair. iyong nalalaman. Opo. So, hindi ka sure. Hindi kasi... Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin sa pagharap ng National Irrigation Authority or NIA dito sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Tolentino at Senator Rapi Tulfo ay nagisa ang ilang mga opisyal dahil ayon nga sa mga report na na-find out ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan po natin, ilang hindi kumpleto at substandard irrigation project ang kanyang nalaman. At mismo pinuntahan pa ng kanyang mga tauhan o yung mga staff nga ni Senator Rapi Tulfo para i-verify ang ilang report na natatanggap ng kanyang opisina. Ayon kay Senator Rapi Tulfo na ang mga opisyal ng National Irrigation Administration na umano'y irregularidad ng mga proyekto. At ayon nga kay Senator Rapi Tulfo na ang NIA ay may maraming nakabinbin na proyekto pero tumatanggap sila ng maintenance. Mga kababayan po natin, may maintenance and repair na, pero ang proyekto ay nakatingga, di ba? Panalo, kumikita, pero walang proyekto. Okay? So talagang panalo, proyekto. Ito yung sa proyekto, may pera at laging panalo. Kasi hindi nga nabuo yung proyekto, pero mayroon ng maintenance and repair. Saan ka pa? Bilanggit din ni Senator Rapi Tulfo na ang pang-publikong bidding umano ay inuulat na niluloko pabor sa mga kontratista. So sa mga kontraktor ay nagkakaroon na ng pabor. So ibig sabihin, yung mga opisyal ng NIA ay mayroon na silang sariling kontraktor. So kung may mga sumali man ng mga bidder, useless din. Kasi ang kanilang mga nakontrata at alam nila, nakikita sila, yon ang kanilang pinapaboran. po na nagkaroon ng memorandum of agreement ay nagkaroon po sila ng agreement. Kaya po naisimulan po nila yung project. Ang ipinapaliwanag ko lamang po, nung una po kasi is 500 lang po yung involved. Ngayon po ay nadagdagan yung mga 900 na po yata ngayon, sir. Yun po Ikaw muna. So, I'll have to cut you off. So, nagsimula po sila because there was... yung benepisyo, yung tao kasi nga, sa tagal na, 5 dekada na, nagkaanak na yon, nagkaapo na, nadami talaga yon. Tama po yun. Kaya ako naman po... Kaya dumami po, Mr. Chair, dahil sa sobrang delay ng project. Kung tinapos sana nila yung project on time, yung target date, hindi sana dumami yung gusto makisawsaw. Kung totoo yung sinasabi niya, may nakisawsaw na gusto, sinasabi na kami rin, may-ari ng lupa niyan. Yes, kasi ganito yan, Engineer Galen, magtatayo ka ng project sa isang lugar. Let's say, 20 hectares. Okay? Sa 20 hectares yun, may masasagasaan ka. Lupa ni Juan, na sabihin natin 10 hectares. Pupunta ka kay Juan, clear na clear yon. From this date to that date, si Juan lang ang problema ninyo. Tama? So ngayon, pupunta nyo si Juan na may 10 hectares issue sa inyo. Titingnan yung lupa ni Juan, titingnan yung titulo. Mag-agree kayo, magkaroon kayo ng agreement. Bibilhin nyo. Okay? Pumayag si Juan, nagkabayaran. Now, kapag on target kayo doon sa proyekto, wala kayong problema. Kasi nga, base sa inyong ginawa feasibility study, doon sa 20 hectares, 10 hectares doon kay Juan, at inyo na pong nasolve, wala na sanang issue.
Yes, Mr. Senator. Gusto ko lang po ipaliwanag. Sir, nung December lamang po ako sa NIA. Ang ginawa ko po, nung ako po umupo sa NIA, nakita ko na po kagad itong mga problema. So, by January, kinakausap ko na po yung mayor, si Okay, Mayor so naghugas Capitulo, kamay po kayo. It's okay. Yes, So at hindi niyo saka- po sakop to. Wait, So, tama po ba yung sinasabi ko? Tama po, sir. Dapat po Was I bawat- making sense to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Kasi ayaw kong lalabas akong parang tanga rito. Kasi meron kang sinasabi na ginagamitan mo ako ng kung ano ng mga technical terms na hindi ko abot at hindi abot ng taong masang Pilipino na nakikinig ngayon. So I was making sense, tama? So ulitin ko, give me a list for the last time. Pagdating sa susunod na hearing, listahan ng mga proyekto na na-stop dahil sa issue sa right of way at sino ang nag-approve ng feasibility study noon. Even kahit nasabihin natin before your term, I need the list of those and the name of those person kasi yun ay pwedeng kasuhan. Yes, sir. Going forward naman po ay, again, itong case ng Balog-Balog ay January pa lamang po, nakikipag-ugnayan na po ako sa mayor ng San Jose at saka sa governor po ng Tarlac at saka yung mga political leaders po nila. Kasi bilang dati po kasi akong mayor. Mayor ka din dati. Yes, sir. Kaya kabisado mo yan. Alam ko po yung problema, sir. So, again, titignan ko po na yung mga susunod naming projects ay maiwasan po yung mga ganitong situation. Why talk to the mayors? Why not talk to the owners of the properties, owners of the land? Nakikipag-usap din po ako sa kanila, sir. Pati yung mga Why nagpunta not dito po. talk directly to the owners of the land? Ba't pupunta pa kayo sa LGU? Eh baka pasintabi sa mga mayor, baka si mayor papatong pa. Hindi naman, sir. No, this is reality. Come on. This is reality 101. Kasi, bakit kailangan nyo pang dumaan kay Mayor samantalang si Mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo maliban na lang kung political accommodation itong ginagawa ninyo because request ni Mayor, kaya kayo ay pupunta doon kahit na baluktot yung proyekto, pipilitin nyo alang-ala sa pagkikisama kay Mayor. I'm just making an example. Wala akong pinapatamaan dito. Now, kung ang inyong proyekto ay talagang galing sa inyo at gumawa kayo ng feasibility study na kailangan talaga magkaroon ng irigasyon dyan para makinabang yung mga farmers, then wala dapat ibang kayong kakausapin kung hindi yung owner ng lupa na masasagasaan ninyo dun sa proyekto na yon, dun sa sinasabi kong right of way. Diba? Kapag naayos na yung problema dun sa right of way, smooth sailing na kayo at you will be on target dun sa proyektong yon. Your Honor. So you don't need to talk to the mayors and the governors and the congressman and the barangay chairman. Ganito po kasi. Siguro pwede kayong kumuha sa permit kung kailangan. Yes, sir. Ganito po kasi yan, sir. Pero sabi mo kasi kanina, hindi natapos yung project kaya nakikiusap kayo sa Engineer mga mayor. Guillen, are you trying to respond to the query or trying to argue? I'm trying to explain. Go ahead, that, sir. go ahead. Your Honor, ganito po kasi yan. Again, kasi po yan, pagpapasok ko sa isang lugar, sa isang bahay, dapat kumatok ka din. So nagpapaalam po ako sa mga mayor doon. Yung barangay captain po, yung isa nagsalita po rito noon, nagpapaalam din po ako. Para naman po pag may problema ako doon, may makakatulong po sa atin. Mr. Chair, ang pinag-usapan kasi dito, yung balog-balog, sabi mo kasi, di ba, na-abandon na yon. So, nakikiusap ka, Mayor. Yan yung sa mga proyekto na gagawin nyo pa lang. Of course, I agree with you. Bago ka gumawa ng proyekto, kahit saang lugar, kakatok ka nga, pasintabi ang tawag doon sa mga taga-LGU because territory nila yon at kukuha ka ng mga corresponding permits. Tama? Pero doon sa mga proyekto na nagawa nyo na at nabubulok na, bakit ka pa pupunta kay Mayor? Kasi pinag-usapan natin yung balog-balog phase 2. Tama? Tama po, Oh, sir. why do you have to go to the mayor para tapusin yung proyekto? Of course, again, ang reason po dyan ay kung may makakatulong po na mag-solve ng problema natin. Kasi Which is to talk to the landowner. Yes, sir. Meron naman pong... Hindi, sandali lang. Di ba yung sa phase 2, nakakuha na kayo ng corresponding permits. Kaya nga naumpisahan nyo eh. Hindi nyo maumpisahan yan kung hindi nyo ginawa yung mga narapat. Hindi nyo kung hindi kayo nakipag-usap sa mga taga-LGU. Kaya nga naumpisahan yung construction. Hindi nyo lang tinapos. Now, hindi nyo tinapos, sabi niya, hindi natapos dahil issue doon sa mga pumapalag. At sabi ni General Bisaya, ang pumapalag ay yung mga landowners kasi may issue sa right of way. Bakit yung kailangan kausapin si Mayor? What I'm trying to tell you is, go directly to the owners ng lupa. Ngayon, kung kailangan nyo si Mayor, siguro dahil isang political figure or considered as father figure sa lugar na yon, pwede siguro himas-himasin yung landowner. Is that what you're trying to Your tell me? Honor, hindi kasi yung landowner ang issue po dito. Ang issue po natin dito, nagkahanap po tayo ng amenable ang community at ng amenable yung community na lilipatan. Siyempre, kabisado po ng mga local So government. ibig sabihin, abandonahin mo na yung balog-balog phase 2, No, lilipat ka.
Hindi kasi pinag-usapan natin last time. Wait a minute, sir. Pinag-usapan natin last time, sabi mo, yung abandonadong phase 2, tatapusin yon by 2027. You said that. Pwede natin i-replay ulit yung pinag-usapan dito. Recorded yun. Tatapusin, basta't magbuhos ulit ng ilang bilyong piso. Matatapos by 2027. Sabi ko nga, good, right? So ngayon, sabi mo, kakausapin mo yung mga taga-LGU para mapagpatuloy yung proyekto na naabandona. Yun sinabi nyo eh. Yes, sir. Ang issue kasi dito, sir, ay yung lilipatan po ng mga community. Kasi hindi ho sila nagkakasundo sa lilipatan. Kaya ho Siguro, kami nagpapatuloy. Administrator, dapat Ang sabi rito, base po sa inspection and assessment ng NIA, lack of sustainable water during dry season at the dam. No water was observed during inspection. Tapos, assessment and analysis, poor planning, wastage of government money. Isang proyekto lamang po yan. Pangalawang proyekto sa San Mateo, SIP, 23 million, 0.8. San Mateo SIP, sabi rito, there was continued allocation but no overall revised program of work. Ibig sabihin, walang POW. Allocation are beyond the estimated project cost. Ayun. Sumobra pa ang alokasyon para doon sa project cost. Pangatlo, Lower Agusan, 23 million, 0.1. Non-compliance with basic construction methodology. Concrete defects. Installed rebars not in accordance with approved plans. Ayan, Engineer Gulen. Poor workmanship and substandard work. Napakarami pong ganito, Mr. Chair. In fact, 500 irrigation projects na na-inspect ng inspection and assessment team ng NAIA, 500 projects, halos lahat mali ang pagkagawa o may problema yung proyekto. Ito po'y binabasa ko 10 lamang. And then, I need your reaction, Engineer Guilen. before you react, Engineer, maybe invite all those who want to partake of our simple lunch here. Pwede na ho kayong kumain. This will be a working hearing. Di tayo magbe-break. Pwede na ho kayong magtanghalian. Go ahead, sir. Number 3. Mr. Chair, pwede ho daw si General Visayas sumagot kasi under po ng time. Tapusin ko muna. Yes. Sir, na natin. Number 3, Lower Agusan, 23 million, 0.1. Yun, nasabi ko na pala yun. Number 4, MAT-1 Magos, SIP, 33 million, 0.9. Yung project. Ito, yung issues, concerns, and findings. Wrong location of the dam based on the development plan submitted during inspection. Poor dam construction. Assessment and analysis. Sabi rito, gross negligence in engineering aspect. Poor engineering judgment. Dam location is very critical matter. Number 5, Santiago, Agusan del Norte, Santiago CIS, 27.5 million. Ang concern, findings and observations. Additional area was added to the system and so the barrel from the dam should increase in dimension. However, based on the approved plan, they only replace the barrel at its original dimension. Assessment analysis, questionable design, poor engineering judgment. Number 6, Pinanaan, Agusan del Norte, yung MAP 15, non-compliance with the approved plan, masonry wall as per approved plan, but concrete wall in actual. Ayun, nagbago yung ginamit na structure. Number 7, Hawaiian SP, Esperanza Agusan del Sur, 47 million. Pataas ng pataas tayo rito. Non-compliance with the approved plan. Concrete blocks as slope protection. Substandard work, questionable design,
Ayon po sa assessment and analysis, mismo yan ng ANIA inspection team. Number 8, Andanan RIS. Ito po ay matatagpuan sa Bayugan, Agusan del Sur. 10.7 million. Again, issues and concerns, non-compliance with basic construction methodology, inappropriate splice rebar length, substandard of work. Dalawa na lamang. Number 9, Santa Josefa Pump Irrigation Project, Santa Josefa, Agusan del Sur. 119,347,000. Issues and concerns. Fund source of repair, rehabilitation of existing national irrigation system, knowing the project is not yet declared a system or turned over to NIA. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung project, kumukolekta na po para sa maintenance. Marami pong gano'n, Mr. Chair. Questionable funding, ayon po sa assessment and analysis ng kanilang inspection teams sa NIA, possible double funding of ghost project during time of DAEO Cesar M. Sulaik as regional manager in Region 13. Kayo po pala yun, ano, Mr. Sulaik? Possible double funding daw po at ghost project daw po during your time. Sabi po ng inyo po inspection team. With indulgence of Senator Tulfo, Nia, are you jotting down notes? Kasi sasagot kayo doon eh. Dire-diretso yung ano ni Senator Tulfo eh. Number 10, ito, mas malaki. Umayam RIP. O nga, RIP, Senator? patay na eh. Patay na ito. Namatay talaga, pinatay. RIP. Well, RIP nakalagay dito sa inspection team. Maring SIP. Okay. Umayan. 258,142,000. Ito na, yung issues and concerns and findings. Damaged canal about 10 meters long due to unstable foundation, lack of drainage structure, and weep holes. Assessment and analysis. DAEO Cesar M. Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Ulitin ko. Kayo po ulit ito, no? Ano ibig sabihin po ng DAEO? Okay. Sabi niyo na po, nung mag-visit kayo, verbally you instructed the regional officer na wag nang orderan ng contractor to restore the damaged canal. Yung contractor, gusto niya sana ma-restore yung damage, i-repair. Sabi niyo, hoy, wag mo na i-repair yan, hayaan mo na lang yan. Parang ganun ang dating. Currently, the certain canal has no concrete. Substandard of work. NIA failed to impose liquidated damages and termination of contract as per MC 40S 27, series of 27. Improper and irregular contract implementation in favor of the contractor. So pag in favor of the contractor, walang demanda. Pag hindi favorable sa contractor, demandado. So either way, etong nangyari, nakikita ko yung pattern, Mr. Chair. Maraming contractor na nakikinabang o pumapayag, so kung ano man yung kalokohan nangyari doon, hindi sila dinimanda. On the other hand, mga contractor naman, kung ano man ang reason nila, maaaring maayos yung contractor, dahil ayaw makisama, kinat-short ang kontrata, kinansela ng NIA, kaya nagdemanda. That's a possibility. Marami pa actually, Mr. Chair. Ang dami pala nito. Kung wala ako na malalaki, Mr. Chair, dalawa na lang. And Senator Tulfo, we will be asking the committee secretary to piece all together, one by one, the projects you just mentioned. So we will have an appropriate response coming from NIA. But anyway, last na po ito, Mr. Chair. 173 million project. UMIRIPD-C-1. Unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin,
damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po, kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Gilen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang na discovery. Who knows, baka libo na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko na po muna, Engineer Guillen, ilan po ang, even before your time, ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000, 2,000? Mr. Chair, Meron kayong listahan? meron po kaming listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon, hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance. And yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan, mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions. Ang kapalit naman yan, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagrereklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghikaos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pangpatayo sa mga irigasyon. At sino ang kawawa dito? Una, mga farmers. Pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then, if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Guillen, bakit nangyari itong mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? With the indulgence, Senator Tulfo. Yes. Siguro yung sinight ni Senator Tulfo, directly attributing the name of Engineer Sulaik, will also give him a chance to, Yes, sir. in the interest of fairness, to respond. Mga 3 project yung sinight yung pangalan niyo ho eh. At ayon nga kay Senator Rapi Tulfo na ang mga opisyal ay nag-claim ng pera sa pagpaparatili para sa mga proyekto. So ito yung sinasabing maintenance sa mga patubig na halatang napabayaan at hindi naayos. Noong Hunyo 2022, ayon sa report na nakuha mga kababayan natin ni Senator Rapi Tulfo, 65.28% lamang ang sa kabuuan ng 3,128,000 hectares sa kabuuang irrigation sa ating bansa ang napakinabangan. At 38 lamang sa 80 target na lalawigan ang nakatanggap umano ng makinarya. So walang kalahati kasi ang target na bibigyan umano ng suporta or proyekto is 80 na cities. Pero nakatanggap ay 38 lamang. So saan napunta ang budget para sa makinarya ng pang-agrikultura? So may binolsa nga mga kababayan natin. At ayon nga kay Senator Rapi Tulfo, itong proyekto sa patubig ay talagang pinagkikitaan ng ilang opisyal ng NIA. At nasita niya nga itong si bagong NIA chairperson, mga kababayan po natin, itong si Eduardo Guillen, dahil mukhang naghuhugas kamay umano. Kasi kung maalala natin, o kung napanood nyo po mga kababayan, yung naunang Blue Ribbon na ginawa, kasi pangalawa na itong ating inuulat na sinabi nitong ni Chairman Eduardo Guillen na umano'y ang nakabimbing proyekto ay tatapusin niya umano at kung magkano ang pera ay kasya umano. So ngayon sinasabi niya na hindi na umano makakayanan dahil may mga problema sa mga farmers. So ibig sabihin nagpromiso siya pero hindi niya pa alam kung possible ba ang proyekto o hindi nga. So
ang NIA ay nakitaan din ni Senator Raffy Tulfo ng napakaraming anomalya sa kanyang proyekto. Ang pangunahing dahilan nga dyan kung bakit hindi mapapataas ang ani ng ating mga magsasaka dahil kulang nga sa irrigation. So walang sapat na supply ng patubig. Which is ito naman ang sinasabi ng ating gobyerno na para hindi na po natin kailangan pang mag-import ng bigas. Lalo na nagkakaroon na naman tayo ng kunwari na shortage ng bigas. Yun pala ay hinuhold lamang ng ilang negosyante at itong mga opisyal naman ng Department of Agriculture ay pabor naman sila na magkaroon ng importation. Bakit? Siyempre, pag may importation, may kikita. So, yan ang po mga kababayan natin, di ba? Siguro sumagot kayo and then yung general response would be coming from Engineer Guillen. Mauna si Engineer Sulaik kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay, umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119 million 347,000 na project sa Santa Josefa PAM. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josepa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So yan At sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with NIA? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Kasi pa, wala siya, he's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to, Dante Ganotisi. Ganotisi. Anyway, you'll get the Mr. details Chair, later. So, Director. Mr. Chair, Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017 nasa central office na po ako. As what? As what? As deputy administrator. So, you also have direct supervision over that project. Yes, Mr. Chair. Kahit wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, Ang akin no, lang Mr. po- Sulaik, engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga dito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. No, sir. Huwag niyo po kami paikutin. Hindi. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya, yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato, itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtad na kita po ng mura or I don't know.
sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa, gumawa kayo ng konti lang, and then inabandona nyo, and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma. Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. Say, Engineer Sulay. Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and Hindi po, maintenance sa Engineer GAA. Sila, Yan- hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes Hindi po, yung sinasabi Senator. mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto, naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing GAA na under the operation and maintenance para makita po ninyo yung talagang GAA po kung ano pong nakalagay po doon. Sige po. Sige. Okay, Mr. Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto, sa ghost project na ito, na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next hearing, sana dumating itong Dante. si Dante. Okay. Sa next hearing para sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si Engineer Sulaik tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng NIA. At saka, Mr. Chair, wala Pangalawa po, naman. Mr. Chair, Okay na po tayo doon, hindi, Mr. Sulaik. gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit na pupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka ng gusto yung mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po, O, Mr. babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi Hindi. kung hindi, ipapakontem kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Sa Chair. iyong nalalaman. Opo. So, hindi ka sure. Hindi kasi Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Cite you in contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? sigurado po akong meron pong ginawa po yung Hindi, sigurado ka na tapos na ito? yes po, as per program po. As per program. Yes. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Sige po. Saan po yan, Senator Tulfo? If I can Santa Josepa. Santa Josepa. Santa Josefa. So, per, hindi ka mismo nakita. Per. As per report po. Okay. So, sinasabi mo you're sure as per report. So, umasa ka lang sa report. Yes po. Okay. I'll take that. So, I want to see that report. Yes, At sino yung gumawa ng report na yon? yes sir. Mr. Chair, can I ask our COMSEC to give us a copy of that report and who we made secure it? a copy of the report, issue the necessary notice. Yes, Your Honor. So directed. Okay, isa pa para naman in the name of fairness, mabigyan kita ng pagkakataon makapagsalita, Engineer Sulaik, sir. 258 million, umayam SIP. Okay. Deos Cesar Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Currently, the certain canal has no concrete. Ano po inyo pong reaksyon, Engineer Sulaik? Mr. Chair, the same rin po yung allocation po na 200 million during the time of the implementation of the project. Ako po ay nandito na rin po sa central office at yung pong perang nakaloob po doon sa 200 million, yun po yung mga remaining works na in-implement po ng regional office po para matapos po yung remaining works na on the downstream portion of Umayam Irrigation Project po, Mr. Chair. Pero sinabihan nyo raw po, so ibig sabihin, hindi na kayo naka-assign dito. Pero kung hindi na kayo assign sa project na ito, bakit nyo po sinabihan yung contractor na wag na i-restore ang damaged canal? Kasi pwede namin patawag yung contractor. Wala po akong malaala, Mr. Chair, na nag-instruct po ako ng ganun. Wala po akong... Mr. Chair, pwede natin patawag yung contractor nito? Is this the same Dante? Iba naman to, Umayam
Sino yung contractor sa pagkakaalam niyo po, Engineer Sulaik, nitong Umayam SIP? Matatanong po natin sa regional office po kung sino po yung mga contractor na naka-implement po nitong kontrata. At sino po yung sabi niyong responsible dito? Kasi sabi niyo hindi na ikaw, nalipat ka. Kasama rin po kay Manager Dante Ganutisi. Manager Dante. Sila na po yung nag-implement po dito, Mr. Senator. Contractor Manager Dante. Yun lang po muna, Mr. Chair, na nabanggit yung pangalan niya. Ayun. Mr. Chair, yung pong request ko po na yung budget po ng NIA na sa GAA po, nakalagay po yung MOE po, the whole budget po ng NIA. Pwede po namin ipapakita para po yung maliwanagan po bakit napupunta sa operation and maintenance. Kasi po yun po yung prescribed format ng DBM, Department of Budget and Management, nung nirelease po yung budget, the whole budget of NIA po. Pwede po. We have that. We can get that from our records here because we provide the budget. Ayun nga, nagba-budget hearing na, so we'll have that next hearing. Thank you po, Mr. Chair. Sa anong floor ba yan? Third floor lang yun. Di ba? I-copy lahat tayo yan. So, Senator, siguro if you're done with the Engineer Sulaik o kung hindi pa. Yes, General Visaya. Yes, sir. May I just apprise you, sir, about the inspection and assessment team. Actually, I was the one who formed this team as my management tool. Dahil nga po, hindi ko po masusupervise lahat yung mga projects. Kaya po, ang mga ini-inspect po ng mga ito, yung mga ongoing projects din. Para po, maano namin na hindi substandard. So kaya ganyan po yung report nila. Ang report sa akin ngayon, yung mga nai-report nyo po ay completed na po, sir. Oo. Completed na daw po yan. Daw po. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kaya, Now, can you submit us a report na nagsasabing completed na ito? Kasi bukod sa, at that time, uncompleted at ghost project declared dito ng inyo pong inspection team, substandard daw po yung mga materials and poor engineering construction ang nangyari. kaya po, yes, sir. Kaya That's po, why we need to see, and then we have to consult also with other engineers para magtanong to get their expert opinion tungkol doon sa pagka-construct ng dam. Kung nasusunod ba po yung specification Yes, doon sir. sa construction ng dam. Kaya po yung ito in-inspect during construction. Kaya right there and there after the inspection, nagkakaroon po sila ng meeting para madiretso agad yung sa contractor na ito hindi tama yung ginagawa mo. Ganun po 'yon. So nako-correct po agad. Kaya ngayon po yung report nila, sir, ay completed na. Yung sinasabi niyo pong 5 million doon sa Butuan, ang sabi po is gumagana naman na daw po ngayon. Yes, sir. Sige po. Bigyan niyo po kami ng listahan ito nandito sa amin na ito ay completed na na-correct na yung mga problema tungkol sa substandard ng mga materials na gamit, and then pipirma po yung nag-inspect para kapag pina-inspect po namin sa mga engineers namin, independent, kunin natin ang engineer, Yes, sir. at diniklara talagang substandard yun, makakasuhan yung pumirma doon. Yes, sir. Tama ako, Engineer Galen? Tama po. Fair sir. enough? Tama po, yes. Okay, give us a list of those projects na nandito na nagsasabing tapos na yung proyekto at na-correct na yung sinabi ng inspection team na substandard, poor construction, etc., na na-correct na, Yes. and then pipirma yung inspector at pipirma yung project engineer, pipirma po pati kayo bilang administrator na correct, and then papacheck po namin sa independent engineer, construction engineer ng mga dam, at pag sinabing good, then walang kaso. Pag sinabing mali ang pagkagawa at tama pa rin yung inspection at walang nangyaring pagbabago, then may mga kasuhan. Fair enough? Yes. Yes, Good. sir. And, Yes, sir. yes. Actually, sir, yung mga issues na yon, including the issues presented by Senator Tulfo during his privileged speech, ay kasama po sana dito sa presentation